Ako si Jade Buhoy, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa. Dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, mga lider ng ASEAN patuloy sa pagdating para sa 48th ASEAN Summit and related meetings sa bansa. Ministerial meetings nag-umpisa na. Utang ng pamahalaan pumalo sa highest record na 18.49 trillion pesos. Pagtatanggal ng vape flavors iminumungkahi ng DOH. Makabayan Block tutol sa Japan missile live fire sa Balikatan. DSWD at DENR nagkaisa para sa mga proyektong pangkalikasan. Mahigit 56 million pesos na halaga ng shabu na sabat sa NAIA. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, tuloy-tuloy ang pagdating ng mga leader ng ASEAN countries na dadalo sa opening ceremonies bukas ng 48th Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit and related meetings sa Cebu. Nag-umpisa na rin ang series ng ministerial level meetings ngayong araw. Narito ang ulat. Nauna nang dumating sa Cebu si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kagabi para sa 48th ASEAN Summit. Dumating na din si Sultan Haji Hassanal Bolkiah ng Brunei. Prime Minister K. Rala Sanana Gusmao ng Democratic Republic of Timor-Leste. Pasado alauna naman ng hapon nang dumating ang Prime Minister ng Kingdom of Cambodia, Samdech Moha Borvor Tipadehun Manet at Lee Min Hong na Prime Minister ng Socialist Republic of Vietnam. Ginanap na din ngayong umaga ang 27th ASEAN Economic Community Council meeting kung saan nagtipon ang mga economic leader ng mga bansa upang pag-usapan ang trade, investment at digital economy. Kasabay din ito ang ASEAN Foreign Ministers Meeting upang bigyan naman ng pansin at talakayin ang ASEAN Community Building, External Relations at Regional Peace and Stability. Samantala, nagtipon na din ang 31st ASEAN Political Security Community upang talakayin ang pagpapatibay ng seguridad kasama na dito ang paninindigan sa mga batas pandaigdigan at pagpapalawig ng koordinasyon sa lahat ng rehiyon. Ang 38th ASEAN Coordinating Council meeting naman ay upang maiayon ang mga prioridad sa tatlong haligi ng komunidad ng ASEAN at matiyak ang isang magkakaugnay at magkakaisang tugon sa mga hamon ng pangkasalukuyang panahon. Dumating na rin ngayong hapon ang Prime Minister ng Malaysia, Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, President of Republic of Indonesia Prabowo Subianto, Prime Minister of Republic of Singapore Lawrence Wong at Prime Minister Anutin Charn Virakul. Samantala, mariing sinusulong ng Department of Health o DOH ang pagsasabatas ng total ban ng vape sa Pilipinas dahil sa negatibong epekto nito sa kalusugan. Habang hinihintay nito ang batas ukol sa tuluyang pagbabawal sa paggamit nito, iminungkahi naman ng DOH na unahin ang pagtatanggal ng iba't ibang vape flavors sa merkado. Anila, layo nitong maiwasan ang pagkaengganyo ng mga kabataan sa patuloy na paggamit ng vape. Sa kasalukuyan, tanging Pilipinas kasama ang Myanmar, Indonesia at Malaysia ang hindi na lamang nagpapatupad ng vape ban sa buong Southeast Asia. Sa ibang balita, sa kamakailang inilabas na datos ng Bureau of the Treasury, pumalo ng bagong highest record na 18.49 trillion pesos ang utang ng pamahalaan nitong katapusan ng Marso. Tumaas ito ng 1.8% o higit 300 bilyong piso kumpara sa naitalang 18.16 trillion peso noong Pebrero. Kasunod ito ng paghina ng piso kontra dolyar na nagdudulot ng pagtaas ng halaga ng foreign debt. Higit na bumaba ang halaga ng piso sa buwan ng Marso na nagsasara sa 60.678 pesos laban sa isang dolyar, kumpara sa higit 57 pesos noong Pebrero.
Para sa lagay ng panahon, direktang nakakaapekto ang low pressure area o LPA sa loob ng Philippine Area of Responsibility na nagdudulot ng malawakang pag-ulan sa Visayas at Mindanao. Huli itong namataan sa katubigan ng baybayin ng Hinatuan, Surigao del Sur na may mababang tsansang mabuo bilang bagyo. Samantala, patuloy pa rin nakakaapekto ang easterly sa Luzon at Visayas na nagdudulot ng mainit at maalinsangang panahon at mataas na temperatura sa maraming bahagi ng bansa. Habang posible rin ang panandaliang buhos ng ulan sa ilang bahagi ng Luzon, dulot pa rin ng easterlies. Susunod sa News Force. 106 votes kinakailangan upang iakyat na sa Senado ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Makabayan Block, tutol sa Japan missile live fire sa Balikatan. Mahigit 56 milyon na halaga ng shabu nasabat sa NAIA. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.